Ako si Nestor. At sa isang tawag lang sa telepono, tinapos ko na ang lahat. Ang bahay na akala ng manugang ko ay mamanahin niya. Ang kinabukasan na binuo niya sa ibabaw ng mga luha ng aking anak. Ang kapangyarihan na inakala niyang hawak niya sa kanyang mga kamay. Lahat ng iyon ay binigyan ko ng taning. Isang tawag lang at ang lahat ng pinaghirapan nilang itayo sa pamamagitan ng panluloko at kalupitan ay nagsimula ng gumuho. Hindi nila alam ang nag-aabang sa kanila. Ang akala nila, isa lang akong matandang walang magawa. Ngunit sa gabing iyon, naintindihan nila na kahit ang pinakamapayapang tao ay may hangganan. Bakit ko ito ginawa? Dahil sa isang sampal at sa isang palakpak. Isipin ninyo ito. Isang hapunan ng pamilya, ang amoy ng adobo at bagong saing na kanin ay pumupuno sa hangin. Ang mga ilaw ay maligamgam. Ang lahat ay dapat sanay masaya, payapa. Naroon ang aking unika hidya, si Isabel, ang aking pinakamamahal na anak. At sa tabi niya, ang kanyang asawa, ang aking manugang, si Marco. Sa gitna ng aming kwentuhan sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang mukha ni Marco ay biglang umitim sa galit. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at sa harap ng lahat, sa harap ko, sinampal niya ng buong lakas ang aking anak. Ang tunog ng sampal na iyon ay sumasabog pa rin sa loob ng aking ulo, parang putok ng baril sa isang saradong silid. Napakalinaw, napakasakit. Nakita ko kung paano umikot ang ulo ni Isabel. Nakita ko ang gulat at sakit sa kanyang mga mata. Ang kaluluwa niya ay tila umalis sa kanyang katawan. Ngunit hindi iyon ang pinakamasaklap. Ang pinakamasaklap ay ang sumunod na nangyari. Ang ina ni Marco, ang aking balae, si Lourdes, na nakaupo mismo sa tabi niya, ay pumalakpak. Tama po ang narinig ninyo. Pumalakpak siya. Isang palakpak na puno ng pag-apruba. Isang palakpak na nagsasabing, tama lang iyan sa kanya. Isang palakpak na sumira sa lahat ng natitirang paggalang ko para sa kanilang pamilya. Sa isang hapagkainan kung saan dapat naghahari ang pagmamahalan. Sa harap ng pagkain na biyaya ng Diyos, ipinakita niya ang tunay na kulay ng kanilang puso. Walang utang na loob, walang paggalang, walang konsensya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagtitimpi ko sa loob ng maraming taon ay nawala. Ang lahat ng aking pagdududa, ang lahat ng mga pasa na sinabi ni Isabel na galing sa pagkakadapa, ang lahat ng mga gabing hindi siya makatawag, lahat ay naging malinaw. Dahan-dahan akong tumayo, hindi ako sumigaw, hindi ako nagdabog. Ang puso ko ay kumakaripas, pero ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Kalmado. Dahil ang galit ko ay hindi na mainit, ito ay malamig na parang bakal. Tiningnan ko silang lahat. Ang mga bisitang yumuko, ang manugang kong humihingal pa sa galit, at ang babaeng pumalakpak sa karahasan. Kinuha ko ang aking telepono. Tumawa pa si Marco. At anong gagawin mo, matanda? Sabi niya sa akin. Isang pang-aasar mula sa isang taong walang alam sa panganib na kanyang ginawa. Hindi ako sumagot. Tinawagan ko ang isang numero na matagal ko nang hindi ginagamit. Isang numero na inilaan ko para sa pinakamasamang sitwasyon. At ang gabing iyon ay ang pinakamasamang sitwasyon. Nang matapos ang tawag, ibinaba ko ang telepono at sinabi sa kanila, walang aalis sa bahay na ito. Ang paghamak sa kanilang mga mata ay hindi ko malilimutan. Ngunit hindi nila alam na ang tawag na iyon ay hindi isang sumbong. Ito ang hudyat. Ito ang simula ng kanilang pagbagsak. Hindi ito paghihigantian, ito ay katarungan. At ang gabing iyon ay simula pa lamang. Pero bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, nais ko sanang hilingin ang inyong suporta. Paki-subscribe po sa ating channel at i-like ang video na ito kung naantig nito ang inyong puso. At kung maaari po, mag-iwan kayo ng komento kung taga saan po kayo nanonood. Mahalaga po sa akin na malaman kung hanggang saan nakakarating ang mga kwentong tulad nito. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang katahimikan pagkatapos kong sabihing walang aalis sa bahay na ito ay mas matindi pa kaysa sa katahimikan pagkatapos ng sampal.
Ang paghamak sa mga mata ni Marco ay tila nagsasabing isa lamang akong matandang nawawala sa sarili. Ngunit ang ngiti sa labi ng kanyang ina, si Lourdes, ay mas masama. Tila sinasabi nitong nasisiyahan siyang makita akong walang kapangyarihan. Akala lang nila. Ilang saglit pa, nagsimulang umikot ang seradura ng aming pinto. Ang metalikong tunog na iyon ay musika sa aking pandinig. Hindi ito malakas, ngunit sa aming silid na puno ng tensyon, ang tunog na iyon ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Biglang nawala ang ngiti ni Lourdes. Ang kayabangan ni Marco ay napalitan ng pagkalito. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis kasama ang isang babaeng nakasuot ng formal na damit na sa tingin ko ay mula sa social welfare. Hindi sila sumigaw, hindi sila nagmadali. Ipinakita lamang nila ang kanilang mga badge at ang salitang awtoridad ay tila bumagsak sa aming hapagkainan na parang isang malaking bato. Ang hangin ay biglang lumamig. Nakatanggap kami ng tawag tungkol sa domestic violence, sabi ng isa sa mga pulis. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ang mga mata ng lahat ay napunta sa akin, pagkatapos ay kay Marco, at sa huli sa namumulang pisngi ng aking anak na si Isabel. Ang mukha ni Marco ay namutla. Sinubukan niyang magsalita, magpaliwanag, ngunit tila nawalan siya ng boses. At doon, sa gitna ng lahat, isang himala ang nangyari. Si Isabel, ang aking anak na sa loob ng maraming taon ay natutong manahimik para lang mabuhay, ay nagsalita. Opo, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig pero malinaw. Kakasampal niya lang po sa akin. Isang simpleng pangungusap, ngunit para sa akin iyon ang pinakamakapangyarihang salita na narinig ko sa buong buhay ko. Ito ang tunog ng paglaya. Biglang nagwala si Lourdes. Isang hindi pagkakaunawaan lang iyan. Tinutuwid lang ng anak ko ang kanyang asawa. Sigaw niya, tinutuwid. Ang salitang iyon, paulit-ulit na umikot sa isip ko. Ganun ba ang pagtutuwid sa pamamagitan ng sampal? Sa pamamagitan ng pananakit? Lumapit siya kay Isabel at sa harap ng mga pulis, walang kahihiyang itinaas muli ang kanyang kamay. Ngunit bago pa man ito dumapo, isang pulis ang mabilis na pumigil sa kanya. Ginang, isang hakbang pa at kayo na ang isasama namin, babala ng pulis. At doon, tuluyang gumuho ang lahat. Nagsimulang humagulgol si Isabel, hindi iyak ng sakit, kundi iyak ng kaluwagan. Iyak ng mga taon ng takot, ng kalungkutan, ng pag-iisa, na sa wakas ay nailabas na. Ang babae mula sa social welfare ay agad siyang nilapitan, inakbayan at kinausap ng mahinahon. Habang pinoposasan si Marco na sumisigaw ng mga sumpa at paninisi, naramdaman ko ang pag-alis ng isang napakabigat na pasanin sa aking dibdib. Ang gabi ay natapos sa tunog ng sirena ng pulis na papalayo, dala ang lalaking sumira sa buhay ng aking anak. Nang umalis na ang mga awtoridad, naiwan kami ni Isabel sa isang bahay na tila naging estranghero. Ang mga pagkain sa mesa ay lumamig na. Ang upuan ni Marco ay bakante, isang paalala ng bangungot na katatapos lang. Tatay, bulong ni Isabel, akala ko hinding-hindi na sila darating. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa aking puso. Niyakap ko siya. Nandito na sila, anak. At hinding-hindi na kita iiwan pang mag-isa. Sa gabing iyon, hindi kami natulog. Umupo kami sa sala, nakabalot sa kumot, habang ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Nag-vibrate ang telepono ni Isabel, isang mensahe mula kay Lourdes. Magsisisi ka sa ginawa mo, basa ko sa kanyang screen. Sisirain namin ang buhay mo. Agad na pinatay ni Isabel ang telepono. Nanginginig ang mga kamay. Ganyan po siya palagi, tay, sabi niya, kaya hindi ako nagsasalita. Sabi niya, walang maniniwala sa akin. Sabi niya, kasalanan ko. Naramdaman ko ang apoy ng galit na umaakyat sa aking lalamunan. Wala kang kasalanan, anak. Wala. Ipinangako ko sa sarili ko sa gabing iyon. Hindi lang si Marco ang pagbabayarin ko. Pati na rin ang babaeng nagturo sa kanya kung paano maging isang halimaw. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan ang sikat ng araw ay tila nagdadala ng bagong pag-asa
Ngunit para sa amin ni Isabel, ito ay simula ng pagharap sa isang masakit na katotohanan. Habang nagkakape kami sa kusina sa katahimikang iyon, nagsimula siyang magkwento. At ang bawat salita niya ay parang isang patak ng lason na matagal niyang kinimkim. Hindi raw sampalang simula ng lahat. Nagsimula ito sa isang tulak. Isang tulak habang nagtatalo sila tungkol sa pera. Pagkatapos ng tulak, umiyak si Marco, humingi ng tawad at nangakong hindi na mauulit. At si Isabel, dahil sa pagmamahal, ay naniwala. Iyon pala ang simula ng isang paulit-ulit na bangungot. Sunod sa mga tulak ay ang mga masasakit na salita. Mga salitang ibinubulong sa kanya kapag silang dalawa lang. Wala kang silbi. Sino pa ba ang magkakagusto sa iyo? Kung iwan mo ako, magugutom ka. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pananakit dahil unti-unti nitong sinisira ang kanyang pagkatao, ang kanyang kaluluwa. At sa likod ng lahat ng ito, nandoon palagi si Lourdes, ang kanyang biyenan, ang babaeng dapat sana'y pangalawang ina niya. Ngunit sa halip na protektahan siya, si Lourdes pa ang nagiging gasolina sa apoy. Kailangan mong matutong sumunod, madalas daw sabihin ni Lourdes sa kanya. Ang mga lalaki, kailangang katakutan para irespeto. Naitanong ko sa kanya ang tungkol sa pera. Naalala ko ang mga pagkakataong humihiram sa akin si Marco ng malalaking halaga. Laging may dahilan, may negosyong nalugi, may bigla ang gastusin. Mga 10,000 piso dito, 20,000 doon, minsan umabot pa ng 50,000 piso. Ibinibigay ko dahil ayokong maghirap ang anak ko. Ngayon ko lang naintindihan. Ang perang iyon pala ay ginagamit para kontrolin si Isabel. Bawat sentimo na gagastusin niya ay kailangan niyang ipaalam. Ang sarili niyang sahod ay kailangang diretsyo sa account ni Marco. Ginawa siyang bilanggo sa sarili niyang pamamahay gamit ang perang mula mismo sa akin. Nang hapon na iyon, ipinatawag kami sa presinto para sa karagdagang testimonya. At doon, naghihintay si Lourdes. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sinira ninyo ang pamilya ko, sigaw niya sa amin pagkakita pa lang. Ang anak ko, nagtatrabaho para sa babaeng iyan, tapos ito ang isusukli niya. Isang walang utang na loob, sabi niya, habang nakaturo kay Isabel. Naramdaman kong nanigas si Isabel sa aking tabi. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang pulis ang lumapit. Kinang, kung hindi po kayo titigil, maaari po kayong makasuhan ng pananakot. Sa loob ng presinto, kinausap kami ng isang investigador. Sinabi niya na ang testimonya ni Isabel ay napakahalaga. At doon, nagkaroon ako ng ideya. Tinanong ko si Isabel kung gusto niyang magsampa ng hiwalay na reklamo laban kay Lourdes para sa mga banta na natanggap niya. Nag-alinlangan siya noong una, ang takot ay nakatanim pa rin ng malalim, ngunit tiningnan ko siya sa mata. Anak, ito na ang panahon para ipakita sa kanila na hindi ka na natatakot. Dahan-dahan tumango siya. Oo, nagsampa siya ng reklamo. Paglabas namin, ang mukha ni Lourdes ay hindi maipinta. Ang kanyang galit ay napalitan ng gulat. Hindi niya inasahan iyon. Sa buong buhay niya, sanay siyang kinatatakutan. Ngayon sa unang pagkakataon, may lumaban sa kanya. Hindi pa tayo tapos, bulong niya habang dumadaan kami. Ang mga salitang iyon ay hindi na isang banta para sa amin. Ito ay isang desperadong sigaw ng isang taong nawawala na ng kapangyarihan. Habang naglalakad kami pauwi, naramdaman ko ang pagbabago sa paghawak ni Isabel sa aking braso. Hindi na ito mahigpit dahil sa takot. Ito ay mahigpit dahil sa determinasyon. Alam naming pareho na ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa isang sampal. Ito ay tungkol sa pagbawi sa buhay na ninakaw sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga tawag mula sa mga abogado, mga pagbisita mula sa social worker, at mga pag-uusap na unti-unting nagbubukas sa isang mas malaki at mas madilim na katotohanan. Isang gabi nakatanggap ako ng tawag mula sa isang lumang kaibigan, isang pribadong investigador na hinilingan ko ng pabor noon pa man. Nestor, sabi niya sa kabilang linya, ang problema mo ay mas malaki kaysa sa inaakala mo. Nakinig ako ng mabuti. Ayon sa kanya, si Marco at ang kanyang ina ay hindi lamang mga simpleng abusado. Mayroon silang mga koneksyon, sangkot sila sa mga ilegal na gawain.
Sinabi niya na ang malalaking halaga ng pera na laging hinihiram ni Marco ay hindi para sa mga negosyong nalugi. Ito ay para sa protection money at maliliit na operasyon ng pautang na may napakalaking interes. Si Lourdes ang utak sa likod ng lahat habang si Marco ang taga-kolekta, ang muscle. At si Isabel, siya ang kanilang perpektong panakiputas. Isang asawang mukhang kagalang-galang, isang pamilyang tinitingala sa komunidad. Ngunit sa likod ng lahat ang aking anak ay ginagamit na front, isang paraan para itago ang kanilang maruming pera. Naintindihan ko na ngayon, kaya pala sa tuwing magtatanong si Isabel tungkol sa pera, ang sagot ay sampal o di kaya'y tulak. Ang karahasan ay hindi lang dahil sa galit. Ito ay isang kasangkapan para manahimik siya, para matakot siyang mag-usisa. Ang bigat ng katotohanan ito ay halos ikinabaliw ko. Ang anak ko ay hindi lang biktima ng karahasan sa tahanan, siya ay bilanggo sa isang operasyong kriminal. Pinaimbestigahan ko pa ng mas malalim. Lumabas na may mga bank accounts sa ilalim ng pangalan ni Isabel na hindi niya alam, mga transaksyon na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso na dumadaloy papasok at palabas. Ginamit nila ang pangalan ng aking anak sa kanilang mga kasalanan. Ang galit ko ay naging isang malamig na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa akin o sa sakit na nararamdaman ko bilang isang ama. Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang mga taong ito ay hindi na makakapanakit pa ng iba. Sa tulong ng aking investigador, nakakuha kami ng mga kopya ng bank statements, mga text messages, at testimonya mula sa ibang mga biktima ng kanilang pautang. Ang lahat ng ito ay ipinasa namin sa piskal. Nang makita ng piskal ang mga ebidensya, ang kaso ay lumaki. Hindi na lang ito simpleng physical injuries. Naging kaso na ito ng syndicated estafa, money laundering, at grave coercion, mas mabibigat na kaso, walang piyansa. Isang umaga, habang kami ni Isabel ay nasa sala, narinig namin ang tunog ng mga sirena. Hindi isa kundi maraming patrol car, huminto sila sa tapat ng bahay ni Lourdes. Mula sa aming bintana, kitang-kita namin ang lahat. Ang mga pulis ay mabilis na bumaba, may dalang warrant of arrest. Sinubukan pa ni Lourdes na magmatigas, isinisigaw ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang mga karapatan. Ngunit wala nang nakikinig. Kinaladkad siya palabas ng kanyang bahay na nakaposas. Ang babaeng minsan ay pumalakpak sa pananakit sa aking anak. Ngayon ay parang isang basang sisiw, walang kapangyarihan, walang maipagmamalaki. Si Isabel ay napahawak sa aking braso. Tatay, bulong niya, totoo ba ito? Hindi ako sumagot. Niyakap ko na lang siya. Sa sandaling iyon, alam kong tuluyan nang bumagsak ang kanilang itinayong imperyo ng takot. Ang pag-aresto kay Lourdes ang naging hudyat sa iba pa nilang biktima na lumabas at magsalita. Sunod-sunod na ang nagsampa ng reklamo. Ang kanilang pangalan na dati kinatatakutan ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay parating na. At sa pagbagsak ng gabi sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Alam kong malayo pa ang tatahakin namin, pero ang pinakamahalagang hakbang ay nagawa na. Ang mga halimaw ay nailabas na mula sa kanilang lungga. Ang pagpunta sa presinto ay parang pagpasok sa isang teritoryo ng kaaway. Ang bawat sulok ay tila may mga matang nakamasid, at ang hangin ay mabigat dala ng mga kwentong hindi pa nasasabi. Nang hapon na iyon, ipinatawag kami para sa karagdagang testimonya. Habang naglalakad kami ni Isabel sa pasilyo, naramdaman ko ang panginginig ng kanyang kamay na nakahawak sa aking braso. Tatay, kaya ko po ba ito? Tanong niya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Tiningnan ko siya, hindi bilang isang ama na naawa, kundi bilang isang ama na naniniwala. Kaya mo ito, anak, sabi ko, dahil ang katotohanan ay nasa panig mo. Pagpasok namin sa waiting area, naroon na siya, si Lourdes. Nakaupo ngunit ang kanyang tindig ay puno ng tensyon, parang isang ahas na handa ng tumuklaw nang makita niya kami. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng galit. Tumayo siya at hinarap kami. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagbabanta. Nandito na pala ang magamang sinungaling.
Sigaw niya, sapat na para marinig ng lahat ng tao sa silid. Ano? Masaya na kayo? Masaya na kayong nakakulong ang anak ko dahil sa mga kasinungalingan ng babaeng iyan? Sabi niya at itinuro niya si Isabel gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Walang hiya ka. Matapos kang buhayin ng anak ko, ito ang isusukli mo, isa kang ahas. Naramdaman kong nanigas si Isabel sa aking tabi. Gusto niyang yumuko, magtago, pumalik sa dati niyang anino. Ngunit hinawakan ko ng mas mahigpit ang kanyang braso. Huwag kang yuyuko, anak, bulong ko. Huwag mong ibigay sa kanya ang gusto niya. Itinuwid ni Isabel ang kanyang likod. Tiningnan niya ng diretso si Lourdes at sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita ko sa kanyang mga mata kundi isang bakas ng tapang. Ang simpleng pagtayo niya ng tuwid ay isang malaking tagumpay. Hindi tumigil si Lourdes. Lumapit pa siya sa amin, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Akala ninyo tapos na ito. Hindi ninyo kilala kung sino ang binabangga ninyo, magsisisi kayo, tandaan ninyo iyan. Ang kanyang mga salita ay hindi na lang basta galit. Ito ay isang malinaw na banta. Isang pulis ang namagitan at inilayo siya, ngunit ang laso ng kanyang mga salita ay naiwan na sa hangin. Sa loob ng interrogation room, habang si Isabel ay muling isinasalaysay ang kanyang karanasan, isang ideya ang nabuo sa aking isipan. Ang mga salita ni Lourdes kanina, hindi ba iyon isang krimen? Ang pananakot sa isang testigo? Nang matapos si Isabel, kinausap ko ang investigador. Sir, narinig ninyo po ba ang sinabi ng ginang sa labas kanina? Tanong ko. Tumango ang investigador. Opo, malinaw na malinaw po. Maaari po ba kaming magsampa ng hiwalay na reklamo para doon? Tanong ko. Grave threats, witness intimidation. Tiningnan ng investigador si Isabel na tila nagulat sa aking sinabi. Nasa sa inyo po yan, ma'am, sabi ng pulis sa kanya. Kung sa tingin ninyo ay nanganganib ang inyong buhay, karapatan ninyong magsampa ng reklamo. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang sandali para ipakita kay Lourdes na ang kanyang mga banta ay wala ng bisa. Tiningnan ko si Isabel. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang takot ay isang matandang kaaway na mahirap talikuran. Ngunit nakita ko rin ang isang bagong ningning. Ano sa tingin mo, anak? Tanong ko sa kanya ng mahinahon. Panahon na para malaman niya na hindi ka na nag-iisa. Huminga ng malalim si Isabel, pagkatapos tumingin siya sa investigador. Opo, sabi niya, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Gusto ko pong magsampa ng reklamo. Ang desisyong iyon ay isang malaking pagbabago. Hindi na lang kami basta sumasagot sa mga akusasyon. Kami na ang umaatake. Kami na ang gumagamit ng batas para protektahan ang aming sarili. Nang lumabas kami ng silid, ang balita tungkol sa aming bagong reklamo ay mabilis na kumalat. Nakita namin si Lourdes sa dulo ng pasilyo, kausap ang kanyang abogado. Ang kanyang mukha ay hindi naggalit. Ito ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Ang ahas ay natuklaw ng sarili niyang kamandag. Sa araw na iyon, natutunan naming pareho ni Isabel na ang pinakamahusay na depensa ay ang paglaban. At ang laban namin ay nagsisimula pa lamang. Ang pagharap sa kanya ay hindi naging madali, ngunit ito ang nagpatibay sa aming loob para sa mga mas malalaking hamon na darating. Ang pagsampa ng reklamo laban kay Lourdes ay nagbigay sa amin ng panandaliang lakas, ngunit hindi ko maialis sa aking isipan ang mga tanong na bumabagabag sa akin. Bakit ganoon na lang ang kanilang pagkadesperado? Bakit tila mas malaki ang kanilang ikinatatakot kaysa sa isang simpleng kaso ng domestic abuse? Ang mga pautang ni Marco na umaabot sa daan-daang libong piso, ang kanilang pamumuhay na tila mas marangya kaysa sa kanilang kinikita, mayroong mali. Mayroong isang bagay na hindi ko nakikita. Isang gabi habang hindi ako makatulog, naalala ko ang isang lumang kaibigan. Si Mang Tonyo, isang retiradong pulis na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang pribadong investigador. Marami na siyang naitulong sa akin noon sa aking negosyo. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan siya. Tonyo, si Nestor ito, sabi ko. Kailangan ko ng tulong mo.
Ikinuwento ko sa kanya ang lahat mula sa sampal hanggang sa mga banta ni Lourdes sa presinto. Nakinig siyang mabuti. Nang matapos ako, may isang tanong lang siya. Nestor, sigurado ka ba na gusto mong malaman ang katotohanan? Dahil minsan, ang katotohanan ay mas masahol pa sa kasinungalingan. Oo, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Para sa anak ko, kailangan kong malaman. Ilang araw ang lumipas. Ang bawat araw ay parang isang taon ng paghihintay. Isang gabi, tumawag si Tonyo. Ang kanyang boses ay seryoso. Nestor, magkita tayo, sabi niya. Huwag sa telepono. Nagkita kami sa isang maliit na kapihan malayo sa aming lugar. Inilapag ni Tonyo ang isang brown envelope sa mesa. Nestor, sabi niya, ang manugang mo at ang kanyang ina, hindi sila mga ordinaryong tao. Pinuksan ko ang envelope. Sa loob may mga litrato at mga dokumento, mga bank statement, mga titulo ng lupa na hindi ko alam na pag-aari nila, mga ulat tungkol sa mga negosyong nakarehistro sa mga pangalang hindi ko kilala. Ipinaliwanag ni Tonyo. Ang operasyon nila ay hindi lang simpleng pautang. Sila ay sangkot sa isang malawak na money laundering scheme. Tumatanggap sila ng maruming pera mula sa mga ilegal na sugalan at iba pang kaduda-dudang pinagmulan at ipinapasok ito sa mga lehitimong negosyo tulad ng isang maliit na construction company at isang buy and sell ng mga sasakyan. At si Lourdes, siya ang utak ng lahat. Si Marco ang kanyang kanang kamay, ang taga-kolekta, ang taga-intimidate. Pero paano si Isabel? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Siya ang kanilang front, sagot ni Tonyo. Ang kanilang malinis na imahe. Ginamit nila ang pangalan niya sa ilang mga dokumento nang hindi niya alam. Ang perang ipinapahiram niya sa inyo, Nestor, na galing mismo sa iyo, ay ginagamit nila para pagtakpan ang kanilang mga transaksyon. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw nilang magtanong si Isabel. Kaya sa tuwing mag-uusisa siya tungkol sa pera, ang sagot ay pananakit. Ang karahasan ay ang kanilang paraan para panatilihin siyang bulag at tahimik. Naramdaman kong parang gumuho ang mundo sa aking paligid, ang aking anak, ang aking kawawang anak. Hindi lang pala siya biktima ng pananakit, siya ay ginamit. Ikinulong sa isang kasinungalingan. Ang bawat tulong na ibinigay ko sa kanila, ang bawat sentimo, ay naging parte pala ng kadenang ipinanggapos sa kanya. Ang galit sa aking dibdib ay napalitan ng isang malalim na sakit. Napakabulag ko. Napakatagal kong naging bulag. Ibinigay sa akin ni Tonyo ang lahat ng ebidensya, mga recording ng mga usapan, mga testimonya mula sa mga taong natakot magsalita noon. Ang lahat ng ito ay isang bomba na naghihintay na sumabog. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Isabel na natutulog sa sofa. Tiningnan ko ang kanyang payapang mukha. Paano ko sasabihin sa kanya ang lahat ng ito? Paano ko ipapaliwanag na ang buhay na kanyang inakala ay isang malaking panloloko? Ngunit alam ko na kailangan niyang malaman. Dahil ang katotohanan ito gaano man kasakit ang siyang tuluyang magpapalaya sa kanya. Kinaumagahan, ipinasa namin ang lahat ng ebidensya sa piskal. Ang reaksyon sa kanyang mukha habang tinitingnan ang mga dokumento ay hindi ko malilimutan. Mula sa isang kaso ng domestic violence, ang aming laban ay naging isang laban kontra sa isang organisadong krimen. Ang mundo ng aking anak ay gumuho, ngunit mula sa mga guhong iyon, isang bagong laban ang aming sisimulan. Ang mga ebidensyang dinala namin sa piskalya ay nagbago sa lahat. Ang kaso ay umakyat mula sa isang simpleng presinto patungo sa isang Special Investigation Unit. Ang bawat dokumento, bawat bank statement, bawat testimonya ay masusing pinag-aralan. Ang pangalan ni Lourdes, na dati ay isang simpleng akusado sa pananakot, ay naging sentro na ngayon ng isang malaking investigasyon. Ang mga araw ay lumipas ng may mabigat na pag-aabang. Bawat tunog ng telepono, bawat katok sa pinto ay nagdudulot ng kaba sa aming mga dibdib. Isang umaga, habang kami ni Isabel ay tahimik na nag-aalmusal, sinubukan naming maging normal sa kabila ng lahat. Nag-uusap kami tungkol sa mga simpleng bagay, ang panahon, ang mga halaman sa hardin, anumang bagay para lang maibsan ang tensyon. Ngunit pareho naming alam na mayroong isang malaking ulap na nakabitin sa aming mga ulo,
Naghihintay lang ng tamang oras para bumuhos ang ulan. At bumuhos nga ito. Nagsimula ito sa isang malabong tunog ng sirena sa di kalayuan. Unti-unti, ito ay lumalakas, palapit ng palapit. Napahinto kami sa pagkain, nagkatinginan kami ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong at takot. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. 2 patrol car at isang itim na van ang huminto, hindi sa tapat ng aming bahay, kundi sa tapat ng bahay ni Lourdes. Anak, halika, tawag ko sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa aking tabi. Mula sa aming bintana, kami ay naging mga tahimik na saksi sa isang eksenang hindi namin malilimutan. Mabilis na bumaba ang mga ahente. Ang ilan ay naka-uniforme, ang iba ay nakasibilyan. May dala silang isang papel, isang warrant of arrest. Nakita naming kumatok sila ng malakas, ilang sandali pa, bumukas ang pinto at lumabas si Lourdes nakasuot pa ng kanyang duster. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka na agad na napalitan ng pagkaalarma nang ipakita sa kanya ang warrant. Narinig namin ang kanyang matinis na sigaw kahit mula sa aming distansya. Ano ito? Wala akong kasalanan. Hindi ninyo ako pwedeng arestuhin. Sinubukan niyang isara ang pinto, ngunit huli na ang lahat. Pumasok ang mga ahente. Ilang sandali pa, inilabas nila siyang nakaposas, nagpupumiglas siya, nagwawala. Isinisigaw niya ang aming pangalan. Kasalanan ito ni Nestor at ng anak niyang ahas, mga demonyo sila. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason, ngunit wala ng kapangyarihan. Walang sinumang nakinig. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan, naggulat, nagbubulungan. Ang reyna, na matagal na naghari sa pamamagitan ng takot, ay hinuhubaran na ng kanyang korona sa harap ng lahat. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, ang kanyang mga mata ay napadako sa aming bintana. Nagtama ang aming mga paningin. Nakita ko sa kanyang mga mata ang purong galit at pagbabanta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natinag, hindi rin si Isabel. Ang tanging naramdaman ko ay isang malalim na awa. Awa hindi para sa kanya, kundi para sa isang buhay na sinayang sa kasakiman at kalupitan. Nang umalis na ang mga sasakyan ng pulis at bumalik na sa normal ang lahat, si Isabel ay napasandal sa pader. Huminga siya ng malalim na parang ngayon lang ulit siya nakahinga ng maluwag sa loob ng maraming taon. Tapos na ba matay? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Hindi pa, anak, sagot ko. Ngunit ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay lumipas na. Ang pag-aresto kay Lourdes ay naging malaking balita sa aming komunidad. Ang pader ng katahimikan na kanyang itinayo ay tuluyan ng gumuho. Ang mga taong dati ay takot magsalita ay nagsimula ng lumapit. Isa-isang lumabas ang mga kwento ng pananakot, ng pangingikil, ng mga negosyong sinira niya. At ang gamemyon kasukyo may naging kaso po na ng buong komunidad. Hindi na kami nag-iisa sa aming laban. Ang pagbagsak ni Lourdes ay hindi lang tagumpay para sa amin, ito ay tagumpay para sa lahat ng naging biktima ng kanyang kasamaan. At alam ko, sa kulungan kung nasaan si Marco, ang balitang ito ay magiging isang apoy na susunog sa lahat ng natitira niyang pag-asa. Ang kanilang paghahari ay tapos na. Ang balita ng pag-aresto kay Lourdes ay kumalat na parang apoy at gaya ng inaasahan, umabot ito sa loob ng kulungan kung nasaan si Marco. Para sa kanya, ang kanyang ina, ang kanyang kuta, ang kanyang tagapagtanggol, ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Nang mawala iyon, para siyang isang hayop na nawala ng kanlungan sa gitna ng isang malakas na bagyo. At ang mga hayop na nasusukol, sila ang pinakamapanganib. Ayon sa aming abogado, nagwala raw si Marco sa loob ng kanyang selda. Sumisigaw, nagbabasag ng gamit, isinusumpa ang lahat. Ang kanyang galit ay hindi na galit ng isang taong may kontrol. Ito ay galit ng isang taong alam na wala na siyang babalikan. Dahil dito, mas lalo kaming nag-ingat. Ang pakiramdam ng kapayapaan na dala ng pag-aresto kay Lourdes ay napalitan ng isang bagong uri ng pag-aantabay. Alam kong may gagawin siya.
Alam kong hindi siya papayag na magwakas ang lahat ng ganoon na lamang. Isang gabi, ilang araw pagkatapos ng insidente, habang kami ni Isabel ay naghahanda ng matulog, narinig namin ang malakas na kalabog sa aming gate. Sinundan ito ng isang sigaw na puno ng galit at alak. Isabel, Nestor, mga traidor, lumabas kayo diyan. Ang boses na iyon, ang boses na sa loob ng maraming taon ay nagdulot ng takot sa aking anak. Ngunit ngayon, may kakaiba. Ang boses ay hindi na tunog ng kapangyarihan. Ito ay tunog ng desperasyon. Nagising si Isabel, ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Tatay, si Marco, dito ka lang anak, sabi ko sa kanya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang aking boses. Tumawag ka sa pulis. Sabihin mo, emergency. Nagsisira siya ng gate. Habang si Isabel ay nanginginig na tumatawag, sumilip ako sa bintana. Nakita ko si Marco lasing na lasing, sinusubukang akyatin ang aming gate. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay gulo, at sa kanyang mga mata ay mayroong isang apoy ng kabaliwan. Sumisigaw siya ng mga masasakit na salita, isinusumpa kami, isinisisi sa amin ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang ina. Ito na ang kanyang huling pagwawala. Ang huling sigaw ng isang halimaw na alam na katapusan na niya. Hindi ko siya sinagot, hindi ko siya kinompronta. Natutunan ko na ang pakikipag-usap sa isang taong wala sa katinuan ay walang saysay. Ang tanging magagawa namin ay magtiwala sa batas na aming piniling sandigan. Sa kabutihang palad, dahil sa bigat ng aming kaso, ang aming lugar ay binabantayan na ng mga pulis. Mabilis silang dumating. Ang tunog ng sirena ay tila nagpagising sa buong kapitbahayan. Nang makita ni Marco ang mga patrol car, hindi siya tumakbo. Sa halip, lalo siyang nagalit. Hinarap niya ang mga pulis, sumisigaw na kami ang dapat arestuhin, na biktima lang sila. Ngunit ang kanyang palabas ay hindi nagtagal. Pinalibutan siya ng mga pulis. Walang dahas, ngunit may autoridad. Mr. Marco, sabi ng isa sa mga opisyal, sumama po kayo ng maayos. Mayroon po kayong nilabag na restraining order. Wala akong pakialam diyan, sigaw niya. Ang pamilyang iyan ang sumira sa amin. Doon na siya sinunggaban. Nagpumiglas siya, ngunit ang lakas na dulot ng alak ay hindi sapat laban sa mga sinanay na alagad ng batas. Pinusasan siya sa harap mismo ng aming bahay, sa ilalim ng mga ilaw ng patrol car, habang ang mga kapitbahay ay nanonood mula sa kanilang mga bintana. Ang eksena ay isang malinaw na larawan ng pagbagsak. Ang dating kinatatakutang tao sa aming lugar, ngayon ay isang kaawa-awang lasing na dinadampot sa kalsada. Pinanood namin ni Isabel ang lahat mula sa bintana. Walang salitang namutawi sa aming mga labi. Hindi ito isang tagumpay na dapat ipagdiwang. Ito ay isang malungkot na pagtatapos sa isang malungkot na kabanata. Habang papalayo ang sasakyan ng pulis na naglalaman sa kanya, naramdaman ko ang pag-alis ng huling hibla ng takot sa aming tahanan. Sa gabing iyon, sa wakas naramdaman namin ang tunay na kalayaan. Ang halimaw ay hindi na makakabalik pa. Ang kanyang huling sigaw ay naging hudyat ng isang bagong simula para sa amin. Ang araw ng paglilitis ay dumating na parang isang bagyo na matagal naming pinaghandaan. Ang hangin ay mabigat, ang langit ay kulay abo, na tila nakikiramay sa bigat ng mga pusong papasok sa korte. Sa loob ng courtroom, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Nandoon si Marco at si Lourdes, magkahiwalay na nakaupo kasama ang kanilang mga abogado. Si Marco ay payat, ang kanyang mga mata ay lubog, nawala na ang lahat ng bakas ng kayabangan. Si Lourdes naman, bagamat nakasuot ng maayos, ay hindi maitago ang pait at galit sa kanyang mukha. Nagsimula ang paglilitis, isa-isang tinawag ang mga testigo. Ang mga kapitbahay na nakarinig sa mga sigaw, ang mga pulis na rumesponde, ang mga biktima ng kanilang pautang. Ang bawat testimonya ay isang martilyo na pumupukpok sa mga kasinungalingan na kanilang itinayo. Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay dumating nang ipakita ng piskal ang mga ebidensya, ang mga bank statement na nagpapakita ng daloy ng maruming pera at ang mga audio recording. Ang mga recording na iyon,
Yun ang sandata ni Isabel. Mga recording na palihim niyang kinuha gamit ang isang lumang telepono sa mga panahong alam niyang kailangan niya ng pruweba para makatakas. Sa loob ng korte, ipinarinig ang mga ito. Ang boses ni Marco na puno ng pagbabanta, ang mga tunog ng mga bagay na ibinabato. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang boses ni Lourdes na naririnig sa background tumatawa at sinasabing, "Sige pa, turuan mo ng leksyon ang babaeng yan." Habang pinapatugtog ang mga recording, nakita kong yumuko si Marco. Hindi niya kayang harapin ang sarili niyang mga salita. Si Lourdes naman ay napapikit, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang bungot courtroom ay nakakarinig sa kanilang kasamaan, walang labis, walang kulang. Nang tinawag si Isabel para tumestigo, naglakad siya ng may dignidad. Nanginginig ang kanyang boses sa simula, ngunit habang isinasalaysay niya ang kanyang mga pinagdaanan, ang kanyang boses ay unti-unting tumatag. Sinabi niya ang lahat, ang sampal, ang mga tulak, ang mga salitang mas masakit pa sa suntok. Sinabi niya kung paano siya ginawang bilanggo, kung paano kinontrol ang kanyang bawat kilos. Hindi siya umiyak, nagsalita siya ng may kalinawan at katotohanan. Ang pinakamatinding bahagi ng paglilitis ay nangyari nang si Marco na ang tumestigo. Sa isang desperadong hakbang para mapagaan ang kanyang sentensya, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Itinuro niya ang kanyang ina. "Siya po ang nag-utos sa akin," sabi niya, ang kanyang boses ay basag. "Ang lahat ng tungkol sa pera, ang mga negosyo, ideya niya po lahat iyon. Sumusunod lang po ako." Nakita ko ang gulat at galit sa mukha ni Lourdes, ang anak na kanyang pinrotektahan at kinonsinti, ngayon ay siya nang naglalaglag sa kanya. Sunod-sunod niyang isiniwalat ang kanilang mga ilegal na operasyon. Ang bawat salita niya ay isang pako na lalong nagbaon sa kanyang ina sa hukay na kanilang dalawang hinukay. Ang pamilyang binuo sa kasakiman ay winasak din ng kasakiman. Sa huli, ang desisyon ng hukom ay mabilis at malinaw, guilty. Pareho silang napatunayang nagkasala sa lahat ng akusasyon: physical abuse, grave threats, syndicated estafa, money laundering. Ang sentensya ay mabigat, mahabang taon ng pagkabilanggo. At ang lahat ng kanilang ari-arian, ang bahay, ang mga sasakyan, ang pera sa bangko na kanilang inipon mula sa paghihirap ng iba ay kinumpiska ng gobyerno. Habang inilalabas sila ng korte na nakaposas, nagtama ang aming mga mata ni Marco. Sa kanyang mga mata, wala ng galit. Ang nakita ko ay isang malalim na pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Tumingin ako kay Isabel. Nakatingin siya sa malayo. Ang kanyang mga mata ay may luha, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng paglaya. Ang bigat ng katarungan ay bumagsak na. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, kami ay malaya na. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula nang bumagsak ang hatol. Ang isang taon na iyon ay hindi naging madali. Ito ay isang taon ng paghilom, ng pagbuo muli, ng pag-aaral kung paano mabuhay ng walang takot. Ngunit ito rin ay isang taon ng mga unang pagkakataon. Ang unang pagkakataon na si Isabel ay nakatulog ng mahimbing nang hindi binabangungot. Ang unang pagkakataon na siya ay naglakad sa labas ng mag-isa nang hindi lumilingon sa kanyang likuran. Ang unang pagkakataon na siya ay tumawa ng malakas, isang tawa na nagmula sa kanyang puso. Umalis siya sa aking bahay pagkatapos ng ilang buwan. Hindi dahil gusto niyang lumayo, kundi dahil gusto niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Nakahanap siya ng isang maliit na apartment sa kabilang bayan, isang lugar na walang alaala ng nakaraan. Nakakuha siya ng bagong trabaho bilang isang accountant, ang propesyon na matagal na niyang pinangarap ngunit ipinagkait sa kanya. Unti-unti binuo niyang muli ang kanyang buhay, piraso bawat piraso. Tuwing linggo, dumadalaw siya sa akin. Nagkakape kami sa beranda, pinag-uusapan ang mga simpleng bagay, ang kanyang mga bagong kaibigan sa trabaho, isang pelikulang kanyang napanood, isang halaman na kanyang inaalagaan. Sa mga sandaling iyon, nakikita ko ang dating Isabel, ang aking masayahin at matalinong anak na unti-unting bumabalik. Ang mga sugat ay naroon pa, mga peklat na marahil
ay hindi na mawawala. Ngunit hindi na sila sariwa at masakit. Sila ay mga paalala na lamang ng isang laban na kanyang napagtagumpayan. Minsan, naitanong ko sa kanya kung napatawad na ba niya sila. Tumingin siya sa malayo, nag-isip ng malalim. Tatay, sabi niya, hindi ko po alam kung mapapatawad ko sila. Pero pinapalaya ko na po ang sarili ko mula sa galit. Ang pagpapatawad ay para sa kanila. Ang pagpapalaya ay para sa akin. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Ako naman sa aking edad na 69 ay natutunan din ang maraming bagay. Natutunan kong ang pagiging isang ama ay hindi natatapos. Natutunan kong ang pinakamalaking kasalanan ay ang manatiling bulag sa katotohanang nasa harap mo na. At natutunan kong ang tunay na hustisya ay hindi ang makitang nagdurusa ang may sala. Ang tunay na hustisya ay ang makitang muling nabubuo at lumalaya ang biktima. Ang bahay kung saan sila nakatira ay naibenta na sa iba. Ang kanilang pangalan ay unti-unti nang nalilimutan sa aming komunidad. Sila ay naging isang kwento na lamang, isang babala. Ngayon, habang isinusulat ko ito, nakaupo ako sa parehong hapagkainan kung saan nagsimula ang lahat, ngunit ang pakiramdam ay iba na. Wala na ang takot, wala na ang tensyon, ang narito na lang ay kapayapaan. Ang tunog ng sampal ay halos hindi ko na marinig. Ang napapalitan nito ay ang alaala ng tawa ni Isabel sa telepono kagabi. Ang hustisya ay hindi nagbalik sa mga taong nasayang. Hindi nito binura ang mga masasamang alaala, ngunit binigyan kami nito ng pagkakataong magsimulang muli. At para sa isang amang halos mawalan na ng pag-asa, iyon ay higit pa sa sapat. Ang aking anak ay buhay, siya ay malaya, at sa bawat bagong umaga, iyon ang aking ipinagpapasalamat. Ang laban ay tapos na, at sa wakas, kami ay nanalo.